Part 1. Palihim na tinitingnan at pinagmasdan muli ni Brent ang larawan ng asawa niyang matagal nang missing dahil sa pag-crash noon ng eroplanong sinakyan nito pauwing Silay. Taga Silay City, Negros Occidental si Camela Manzares ang dati niyang asawa. Nakikilala niya ito noon nang dinala siya ng kaibigang si Roland na umattend ng wedding party ng pinsan nito doon sa Silay, dahil doon ang pinsan nito nakapag-asawa. Isang probinsya ng Silay ang napuntahan nila kung saan iniheld ang kasal ng pinsan ng kaibigan. At doon niya unang nakita ang asawang si Camela, isa itong probinsya ng taga Negros, Silay City at galing lamang sa mahirap na pamilya. Naglalako lamang ito ng mga kakanin at nakabestidang luma at pinarisan ng tsinelas ang suot nito nang una niya itong makita. Nang tiningnan niya ang buong mukha ng dalaga ay natigilan pa siya dahil sa kakaibang gandang taglay nito. Matangos ang ilong at manipis ang labi at may malalantek na eyelashes. Medyo curly ang buhok nito na hanggang puwit ang haba niyon. Para itong Maria Clara sa kanyang paningin dahil mahinhin din itong kumilos. Kahit laking probinsya ito ay may angking itong kakinisan at kaputian sa balat. Abala ito ng araw na iyon sa pagsusukli ng mga bumibili sa nilalako nitong mga kakain. At isa na si Brent na lumalapit rito ng mga sandaling iyon. Natigilan naman ito nang makita siyang nasa hiliran siya nito at naaamos pa siya nang makitang tila nahihiya itong napatingin sa kanya. Pwede ko bang makilala ang pinaka-magandang babaeng nakikita ko ngayon dito? Nakangiti niyang tanong rito. Namula ang pisngi nito, nag-blush ito sa kanyang sinasabi. Parang gusto nitong magsalita ngunit mukhang napipilan ito ng mga oras na iyon dahil sa kanyang presensya. Nagsialisa na ang mga bumibili sa paninda nito pagkatapos nitong masaklian ang mga customer nito. Anitong nag-aalinlangan. Ako nga pala si Brent De Chavez, ikaw magandang binibini, anong pangalan mo? Tanong niya rito na hindi hiniwalayan ng mga tingin ang dalagang probinsyana. Ako nga pala si Camela Manzares sir. Sagot nito sa kanya na nagbaba agad ng tingin. Nice meeting you Camela, you're so beautiful at hindi ako magsasawang pagmasdan ka. Wika ni Brent rito. Mas lalo itong namula sa kanyang mga sinasabi at napipilitan itong muling nag-angat ng tingin sa kanya kaya ilang sandali naman silang nagkatitigan sa isa't isa. Oh God, she's really beautiful. Sigaw ng isipan ni Brent. Kaya mula noon ay di na tumigil pa si Brent De Chavez na hindi mapasagot ang probinsya ng binibini na agad-agad bumihag sa kanyang puso. Nagulat na lang ito nang pagdating nito mula sa pagtitinda ay nakaabang na siya rito. Anak Camela, may bisita ka. Nako, kanina pa si Sir Brent naghihintay sayo. Matamis ang ngiting salubong ni Aling Celeste sa anak nitong si Camela. Nakikita na naman niya sa mukha ni Camela na parang nahihiya na naman ito sa kanya at sabay tingin ito sa buong bahay nila. Ang duda niya'y nahihiya ito sa kanya dahil mahirap lang ang mga ito. Lalo pat maliit lang ang bahay ng mga magulang nito at gawa lamang sa kahoy at dahon ng nyog ang bobong. Nanlaki pa ang mga mata nito nang sinalubong niya ito at agad na ibinigay rito ang mamahaling bulaklak na inorder niya para lang ibigay kay Camela. Flowers for you, and hope you like it Camela. Nakangiting wika niya rito at sabay kinindatan ito, salamat po sir. Tila kinabahan pang tugon nito at parang nanginginig ang kamay na tinanggap nito ang kanyang mga bulaklak na ibinigay. Nang makita ni Brent na binigyan sila ng pagkakataong makapag-usap ni Camela sa mga magulang nito ay natuwa naman Sly. Camela, sambit niya sa pangalan nito. Muli namang nagtama ang kanilang mga mata. Sa isip ni Brent ay napakasarap sigurong halikan ang mga labi nitong natural na mapupula. Sir Brent, sambit din nito. I love you Camela, and I want you to be my girlfriend. Pagtatapat niya rito. Alam ko naman po na gusto niyo po ko sir. Tuldok. Ani Camela, huwag kang mag-sir sa akin, at huwag mo akong papoin. Ngayong nagtapat na ako sa iyo ay pwede ko bang malaman kung ano ang kasagutan mo? Sana di ako mabibigo Camela at tugunin mo rin at mamahalin mo pa rin ako. Ani Brent kay Camela. Sa unang pagkakataon ay nakita naman ni Brent na ngumiti ng matamis si Camela sa kanya na mas lalong dumagdag pa ng kagandahan nito kaya mas lalo naman siyang nai-inlove rito. Sana pagbigyan mo naman ako ng time upang pag-iisipan kung tanggapin ba kita o hindi. Sabi ni Camela rito. No problem, at sana sa pagbabalik ko rito ay handa ka nang sabihin sa akin ang tungkol sa kasagutan mo. Wika niya rito.
Di naman nagtagal ang panliligaw ni Brent sa kanya. At syempre iniibig din siya agad ng dalaga dahil bihira lang ang babaeng hindi magkakagusto kay Brent, bukod sa mayaman at maimpluwensya ang pamilyang pinanggalingan ay napakagwapo din ng binata. Mahal din kita Sir Brent, wika nito sa kanya. Nakita naman ni Camilla ang sobrang tuwa sa mukha ng mga sandaling iyon ni Brent. Oh salamat Camilla, parang ayoko na yatang lalayo sa tabi mo. Tuwang-tuwang wika nito. Pagkatapos ng pamamanhika ni Brent sa bahay ng dalaga ay agad niya itong banihag at dinala sa Makati City at pinatira sa kanilang mansion ng mga De Chavez. Di pa sila kasi pwedeng makasal dahil 17 years old pa lang noon si Camilla at siya'y 21 years old. Galit na galit ang ina ni Brent noon at malaki ang pag-ayaw nito kay Camilla para sa kanilang Uniqlo. Pero matigas din si Brent dahil mahal na mahal nito si Camilla. At katunayan nga'y pinakasalan niya laga ito pagkatapos mag-18th birthday ito. Pagkatapos ng wedding party ni na Brent at Camilla ay kinabukasan naman ay isinilang nito ang unang anak nila. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nila itong Maiko. Mas lalong gumanda si Camilla pagkalipas ng 5 taon dahil marunong na siya sa pag-aayos ng sarili lalo na sa pananamit dahilan iyon upang lalong napamahal ito kay Brent. 5 years old na rin si Maiko at mahal na mahal ito ng ama at ina na Camilla at Brent at Pesyo lolo at lola nito ay mahal na mahal ito kahit hindi gusto ng mga ito ang ina ni Maiko na si Camilla. Isang mabait at maalagaing asawa at ina si Camilla kina Brent at Maiko, halos lahat ng oras nito ay iginugol sa mag-ama. Ang di alam ni na Brent at Camilla na sa 5 taong pagsasama nila ay hindi parent tanggap ng lihim ni Madam Brenda De Chavez si Camilla. Isang di inaasahang biglang pag-alis ni Camilla noon pauwing Silay dahil nasa hospital daw ang ina nito. Umuwi ito patungong Silay sakay ng isang eroplano, sa kasolang palad ay nagkaroon daw ng problema ang sinakyang eroplano sanhi ng pagka-crash nito. 6 ang namatay, 5 ang survivor at 4 ang missing kabilang na sa missing roon ang asawang si Camilla. Lihim namang ikinatuwa ng ina ni Brent ang pagka-missing ni Camilla. Labis na ikinalungkot ni Brent ang nangyari sa asawa. Ipinahanap niya ito at siya din mismo ang tumulong sa paghahanap ng nawawalang asawa. Marami siyang tauhang inuutusan ngunit lahat iyon ay bigo sa paghahanap kay Camilla. Sobra namang naapektuhan ng 5 taong gulang na anak nilang si Maiko sa pagkawala ng ina nito, halos araw at gabi ay sinisigaw ang pangalan ng ina nito at pumalaho ng iyak. Nang makita ni Madam Brenda ang sitwasyon ng apo ay para itong nakokonsensya sa nagawa nito sa ina ng kanyang apo. Lumipas ang 2, 3 hanggang 4 na taong pagkawala ni Camilla ay patuloy pa ring umaasa si Brent na babalik at uuwi pa sa kanila ang minamahal na asawa. Patuloy pa ring ang paghahanap ni Brent ngunit walang Camilla ang nakikita at nagpapakita. Tuldok, 9 na taong gulang na si Maiko, lumaki itong may bahid na kalungkutan sa mukha. Halatang hindi ito masayahing bata kahit na masasabing lahat ng gusto nito'y mabibili dahil mayaman sila. Para itong may sariling mundo at hindi palangiti at gusto pa nito na laging nag-iisa. Walang araw at gabi na hindi naiisip ni Brent ang nawawalang asawa, kung saang na kaya ito o kung buhay pa nga ba ito. Wala na nga si Camilla, baliw ka na ba talaga Brent? Tandang pananong, kailan mo ba matatanggap na wala na ang asawa mo? Magpa 5 years na siyang missing, patay na Sly. Galit na asek ni Madam Brenda De Chavez sa anak na si Brent. Tanging katahimikan lang ang isinagot ni Brent sa kanyang ina. Lumipas pa ang ilang araw, linggo at magbuwan hanggat ganap ng 6 years ang pagka-missing ng asawang si Camilla. Sumuko na nga si Brent sa paghihintay at paghahanap. Nawala na siya ng pag-asang babalik at buhay pa nga ba ito? Isang araw ay dinala ni Madam Brenda ang anak ng kumare nito. Si Greta Veneracion, isang liberated at magandang babae na galing pa sa Amerika. Isa itong modelo at mayaman rin ang pamilya. Nagkarelasyon nga si Brent at Greta at pinakasalan ang modelo sa isang beach resort na pag-aari lang din ng mga Veneracion. Isang engranding kasalan ang naganap roon dahil iyon ang gusto ng kapwa magulang nina Brent at Greta. Napatda ang pag-iisip ni Brent habang hawak-hawak ang larawan ng nawawalang dating asawa, nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran, si Greta iyon. At mabilis na inagaw ang larawang kanyang hawak, nanlilisik sa galit ang mga mata ni Greta na pinunit ng ilang beses ang larawan ni Camilla. How dare you, Brent? Until now ay si Camilla pa rin ang nasa puso mo. Galit na senggal ni Greta.
I'm sorry babe, yes. Mahal ko parent si Camela, pero wala na siya at huwag mo nang pagselosan, dahil mahal din naman kita at ikaw na ngayon ang asawa ko. Pag-aalo ni Brent sa pangalawang asawa. Naiyak si Greta na yamakap kay Brent sabay sabing kakalimutan na nito ng tuluyan ang nawawalang asawa at para sa ikakatahimik ng lahat ay nangangako din si Brent na kalimutan na talaga ng buo si Camela. Naisip niyang imposibleng buhay pa ito dahil sa tagal na ng pagkawala nito. Ay focus na lang niya sa bagong asawa ang lahat at sa anak nilang 4 years old na lalaki. Si Greggy at syempre pati si Maiko ang anak niya kay Camela. Nasa 36 years old na si Brent at ang second wife ay matanda siya rito ng 2 taon dahil nasa 33 na si Greta at si Maiko ay 15 years old na pala ito at isa na itong binatilyo ngayon ganoon parent suplado at tahimik na bata ito dahil din siguro sa pangit na pag-uugali na ipinapakita sa kanya ng stepmother na si Greta. At ang ama nitong si Brent ay laging si Greggy na lang ang atensyon nito at si Maiko ay napabayan na lang. Kaya mas lalo itong naging masungit at rebelde minsan ngayong nasample ito ng ama dahil sa pagsagot-sagot nito sa stepmother. Mag-alsa balutan sana ang binatilyong si Maiko ngunit nagmamakaawa at humingi ng sorry si Brent sa anak. Kaya lumaki ang ulo ng anak mong, yan dahil sinusuyo mo pagkatapos mong disiplinahin. Galit na wika ni Greta kay Brent. Masama talaga ang pag-uugali ng second wife ni Brent, gusto nga nitong tuluyan na ring mawala ang anak ni Brent kay Camela sa poder ng ama nito. Maiko is my son Greta, baka nakakalimutan mo yan. Mahal na mahal ko ang anak ko, galit na ring sagot ni Brent sa pangalawang asawa. Isang umaga malungkot na napaupo si Maiko sa terrace nila at may malalim itong iniisip. Nasasaktan ang batang si Maiko sapagkat wala ng halos time sa kanya ang kanyang ama at nasa bago nitong pamilya halos iginugol ang oras nito. Sa tuwing siya'y nag-iisa ay ramdam niya talaga ang matinding lungkot na naramdaman tungkol sa mga alaala ng kanyang ina kahit matagal na itong wala na. Hanggang ngayon ay nangangarap pa rin si Maiko na muling babalik ang kanyang ina. Kahit lisiping napaka-imposibleng mangyari na ang bagaw na iyon. Halika anak, hug kay mama. Masayang yakap ni Camela sa anak na 5 taon. I love you mama. Ani Maiko na masayang masaya. I love you so much anak. Ikaw ang buhay ko, kayo ng Papa Brent mo. Ani Camela, leon ang mga alaalang lahing nagpa-flashback sa isipan ni Maiko. Ang kanyang inang matagal nang nawawala, fresh na fresh pa sa kanyang isipan ang pagmamahal ng kanyang ina noong siya'y nasa 5 taong gulang pa lamang. Kuya Maiko, si Greggy iyon, ang batang 4 years old na kanyang half-brother. Bigla na lang itong dumating sa kanyang likuran at nang malinganin ito ay nenas si Maiko at walang imak na tumayo at akmang tumalikod dahil ayaw niya rito. Naiisip niya kasing mas mahalaga ito para kay Daddy Brent niya kaysa sa kanya. Kuya, bakit, di mo ako mahal? Naitanong ng batang si Greggy sa kanyang kuya Maiko habang ito'y nakasunod sa kanya. Natigilan si Maiko at nilingan ulit ang batang kapatid. Huwag kang ang mukulit. Galit na wika ni Maiko sa kapatid. At bigla namang umiyak ng malakas si Greggy. Mas lalong nagalit si Maiko. Tumahimik ka, hindi kita inaano. Ani Maiko na siyang pagdating naman ni Greta at kaagad na kinarga ang anak at pinagalitan ng todo si Maiko. Ano bang ginagawa mo sa kapatid mo? Bakit mo ba pinapatulan yung bata at sinasaktan? Senggal ni Greta sa binatilyong si Maiko. Nagulat naman si Maiko sa tinurang iyon ng kanyang stepmother. Hindi ko po siya sinasaktan. Depensa ni Maiko sa sarili. Huwag ka nang magkaila pa, kitang-kita ko sa 2 mata ko ang ginawa mong pananamit sa kapatid mo. Kaya dapat lang na isumbong kita sa ama mo sa ginawa mo. Asek ni Greta sa binatilyo. Hindi po yan totoo, hindi ko sinasaktan si Greggy. Ani Maiko. Ngunit di na nakinig pa si Greta at tuloy-tuloy itong nagpunta sa salas kung saan naroon si Brent at sinumbong at pinagbintangan talaga ni Greta si Maiko na sinasaktan ang anak na si Greggy. Tinuruan din ni Greta ang walang muwang na anak na sumang-ayon na sinasaktan nga siya ng kuya Maiko niya. At agad namang naniwala si Brent sa sinabi ng kanyang pangalawang asawa kaya galit naman ito sa binatilyong anak na si Maiko. At dahil doon ay muli nitong nasample ang anak. Ano bang problema mo ha? Bakit ka nananakit kay Greggy? Huwag mo na itong uulitin Maiko upang di mauubos yung pasensya ko sa'yo, naiintindihan mo ba? Ani Brent sa binatilyong anak.
Bakit po kayo naniniwala agad daddy sa asawa po ninyo? Umiiyak na wika ni Maiko. Dahil sa sama ng loob ni Maiko ay lumayas ito sa mansyon ng ama na labis namang ipinag-alala ang naramdaman ni Brent. Kung saan nagpunta ang anak, gayon din si Madam Brenda, nag-alala ito ng husto sa apo. Sinisisi nito ng lihim ang sarili dahil siya ang dahilan kung bakit naging malungkot ang buhay ng kanyang apong si Maiko. Sobrang ikinatuwa naman ni Greta na wala na ang anak ni Brent kay Camilla sa mansyon ng mga ito. Iyon kasi ang talagang gusto ni Greta, ang tuluyang mawala ang anak ni Brent sa unang asawa nitong nawawala na si Camilla. Nalalaman naman nilang naroon pala si Maiko sa Silay City, sa lugar ng ina nitong si Camilla at doon ito tumira sa lolo at lola nito na ina at ama ni Camilla. Hinayaan na lang muna ni na Brent ang anak na si Maiko na magpapalipas roon ng sama ng loob. Ang importante ay nalaman nilang naroon lang si Maiko at safety ito kung saan ito ngayon. Araw ng Sabado ay inimbitahan ng mga magulang ni Greta ang pamilya De Chavez na dumalo sa simpleng party na gaganapin sa isang beach resort na bagong binili ng mga ito. Kaya pinagbigyan naman ng mga magulang ni Brent ang pamilya ng second wife. Magkasamang pumunta sina Brent at Greta sa bagong resort na bagong binili ng mga magulang ng asawa kasama ang 4 years old na anak nila at ang yaya ng batang si Greggy. Ang mga magulang naman ni Brent ay nauna na ito sa kanila sa nasabing bagong resort ng mga venerasyon at sa sulusulong party nilang iyon ay may inaasahan ding bisitang darating sa araw na leon ang daddy ni Greta, ang kasosyo nito sa negosyo na si Mr. Ferdinand Leganada. Isa itong secret millionaire na businessman sa buong Pilipinas. Ilang years na rin itong byudo at ngayon ay may balita nilang may bago na raw itong asawa na nasa 30 plus pa lang ang edad ng babae, samantalang ang secret millionaire na ito ay nasa 60 na ang edad nito. Dating nanirahan ng mga ito sa Canada pero ngayon ay 3 taon na ito sa Pilipinas buhat nang nagbalik ito kasama ang asawa nito. Nasa isang cottage sila at nakapwesto na sa isang mahabang table ang mga nakahandang pagkain. Naroon na ang mga imported wine at ang mga masasarap na menu na inorder mula sa isang sikat na restaurant. Kompleto na silang lahat, naroon na ang mag-asawang Madam Brenda at Don Armando De Chavez, ang mag-asawang venerasyon na mga magulang ni Greta na sina Mr. and Mrs. Ramon and Griselda Veneracion, at sina Brent at Greta naman. Ang tanging hinihintay nila ay si Mr. Ferdinand Leganada na lang at ang asawa nito. Samantalang nililibang naman ng yaya ang batang si Greggy at ito'y ipinasyal pasiyaw sa bagong resort na nabili ng mga venerasyon. Di nagtagal ay may isang magarang kotse ang dumating at huminto roon. Dumating na nga ang hinihintay nila, si Mr. Ferdinand Leganada. Lahat sila ay nakatingin sa naging dating at umibis mula sa kotseng iyon si Mr. Leganada at kasunod naman yun ay ang isang napakagandang babaeng jazz ama nito. Naka-abrisyete pa ito sa braso ng secret millionaire. Kahit distansliya pa ang mga bagong dumating ay nasisiguro nilang napakaganda ng babae lalo na at nasa malapitan ito. Finally, nang malapit na ang mga ito ay nanlaki ang mga mata ni Brent sa nakikita. Pati ang mga magulang ni Brent ay halatang nagulat ang mga reaksyon ng mga ito. Ang kasama ng businessman ay walang iba kundi si Camilla, ang dati niyang asawang nawawala dahil sa pagsabog ng eroplanong sinakyan nito. Hindi sila pwedeng magkamali, si Camilla nga ang kanilang nakikita at nakakaharap ngayon. Nagtaka naman si Greta sa mga nakikita reaksyon ng mga magulang ni Brent at ng asawang si Brent. Hindi hiniwalayan ng mga tingin ni Brent ang babaeng kamukhang kamukha ng kanyang asawang nawawala. Malapad ang pagkakangiti ni Mr. Ferdinand Leganada na nagsasalita. "Good day Mr. Leganada. Thanks you're coming." Mainit na salubong ni Mr. Ramon Veneracion rito. Malapad ang pagkakangiti ni Mr. Leganada. "Thank you Mr. Veneracion. By the way ladies and gentlemen, meet my beautiful and loving wife Samantha Leganada." Pakilala ng secret millionaire sa asawa nitong kasama pagkatapos ay umupo agad ito paarap sa kanilang lahat. Ngumiti naman si Samantha sa kanila at mas lalong nagpapaganda rito sa kanilang paningin. "Hello everyone, nice to meet you all," mienhing wika ni Samantha at matamis ang mga ngiting muling ibinigay sa kanila at kaagad na napaupo na rin sa tabi ng asawang secret millionaire. Hindi napigilan ni Brent ang mapatayo. Dahil di siya pwedeng magkamali ang babaeng kaharap nila ngayon na ipinakilalang asawa ng business partner ng ama ni Greta ay walang iba kundi ang kanyang nawawalang asawang si Camilla. "Camilla,
Ikaw si Camila ang aking nawawalang asawa 10 taon na ang nakalipas. Desperadang wika ni Brent sa harap ng secret millionaire na asawa ni Samantha. Natigilan ang lahat na halatang nagulat sa biglang pagtayo ni Brent at sa sinasabi Gita. At nagkatinginan ang lahat at natahimik. Tumingin ang asawa ni Mr. Leganada kay Brent at nagtama ang kanilang mga mata nito. Ito nga si Camila. Sa paraan ng pagtingin nito ay ganoon din ito. At kidad lang din ito ng nawawala niyang asawa, 32 na si Camila sa ngayon at ang babaeng ito ay tansya niya'y nasa 30 plus na rin ito. Pero bakit hindi siya kilala ng asawa? You're a big mistake, I'm not Camila. Naguguluhang sagot na wika nito at nagtatakang tiningnan siya nito. No, you're my wife. Kilala kita, hindi ako pwedeng magkamali, ikaw ang aking asawa. Sobrang napapahiya naman ang mga magulang ni Greta sa ginawa ni Brent at samantalang ang mga magulang naman ni Brent ay parang natameme ang mga ito at hindi nakapagsalita dahil maging ang mga ito ay nakikita ang malaking pagkakahawig ni Samantha at ng dating asawa ng kanilang anak na si Camila. Galit namang hinayla ni Greta si Brent palayo sa kinaroroonan ng lahat at doon sa malayo sila nagtatalo dahil iginiit talaga ni Brent na si Samantha ay ang kanyang asawang si Camila. Hindi ako pwedeng magkamali, siya ang asawa ko Greta, slay si Camila. Mariing wika ni Brent kay Greta. Nasample ni Greta ng 2 beses si Brent dahil sa matinding pagseselos na nararamdaman nito sa oras na iyon kay Camila sa katauhan ni Samantha Leganada. Tumigil ka Brent. Bakit hanggang ngayon ay umaasa ka paring buhay ang asawa mo? Tandang pananong. Magkamukha lang sila, tigilan mo ang pag-ilusyon mong siya ang asawa mong nawawala. Sunod-sunod na sigaw ni Greta at napaiyak na rin ito dahil nasasaktan sa oras na iyon. I'm sorry, pero ramdam kong siya ang asawa ko, patawad Greta, pero matagal kong hinahangad ang pagkakataong ito na muli siyang makikita at muli siyang nagbabalik. Nahirapang wikang muli ni Brent. Sobrang sakit ng nararamdaman niya ng mga sandaling iyon na nakita nga niyang muli ang kanyang asawa pero hindi naman siya nito nakikilala. Dahil sa iskandalong nangyari ay kaagad na nagpaalam na umuwi sina Mr. Ferdinand Leganada at ang asawa nitong si Samantha sa mag-asawang venerasyon. Humingi naman ng paumanhin ang mag-asawang venerasyon sa mga ito at ganoon din ang mga magulang ni Brent. Pagkatapos nakaalis ang mag-asawang Leganada ay umuwi na rin silang. Umuwi sina Brent at Greta na walang imikan. Para kay Greta ay nasisira ang araw niya dahil sa nangyari kanina. Sa isip ba man ni Brent ay hindi siya titigil hanggat hindi niya malalaman ang totoong pagkatao ng asawa ng secret millionaire na si Mr. Ferdinand Leganada. Hahalungkatin niya kung sino ba talaga ito at alam niyang malaking posibilidad na ito talaga ang kanyang asawa. Nangungusisa si Brent kung saan nakatira ang mag-asawang Ferdinand at Samantha at kung saan ang bahay ni Ferdinand Leganada. At dahil sa kanyang hangad ay natunton naman niya liyon agad. Isang araw ay bagpunta si Brent kung saan nakatira ang mag-asawang Leganada. At buhat sa malayo ay tanaw ni Brent ang malaking bahay ng secret millionaire. Nag-aabang si Brent roon at nagbabaka sakaling lalabas si Camila, ngunit ilang oras na lang si Brent roon ay wala siyang nakikitang Samantha na lumalabas mula sa malaking bahay. Kaya laylay ang balikat na umuwi na lang si Brent ng mga oras na iyon. Pero di kinabukasan ay muli siyang nagbalik roon at di siya pwedeng susuko dahil malakas talaga ang kutob niya na si Samantha at ang kanyang asawang nawawala ay Lisa. May dahilan lang kung bakit di siya kilala ng kanyang asawa. Maaaring nagka-amnesia ito at nasisiguro niyang ito talaga ng kanyang asawang si Camila. At dahil lamang siguro sa pagka-amnesia ito kaya hindi siya nakilala ng asawa. Paano kaya ito napupunta sa poder ni Mr. Ferdinand Leganada? Natigil siya sa pag-iisip nang makitang lumabas mula sa malaking bahay si Camila at kasama nito ang isang babae na siguro ay kaibigan nito. Nakita niyang sumakay ang mga ito sa kotse at umabos ng gate paalis. Kaya nagmamadali naman siyang sumakay ng sariling kotse nang makitang sumakay ito sa isang kotse kasama ang isang babae na parang alalay nito. Susundan niya si Samantha. Gusto niya itong makausap at sabihin rito na totoong ito ay ang asawa niyang nawawala. Muling pinuntahan ni Samantha ang isang baybayin ng isang karagatan kung saan siya banda nakikita noon ng bagong ikinasal na mag-asawa. Nag-honeymoon ang mga ito noon sa isang yacht sa gitna ng karagatang iyon at nakikita siya ng mag-asawang palutang-lutang sa tubig dagat roon.
Doon na lang siya nagkamalay sa isang silid ng private hospital at niwala siyang matatandaan kahit isa man lang tungkol sa kanyang pagkatao kung sino siya at kung taga saan ba siya. Blanko ang kanyang buong kaisipan at kahit sariling pangalan ay hindi niya matandaan. Leon. Nabigla na lang siya noon nang may biglang nag-claim na lang sa kanya sa hospital at nagpapakilalang ito raw ay kanyang asawa. Ito ay isang may edad na at mayamang lalaki na nagpakilalang si Mr. Ferdinand Leganada na asawa niya daw na naghahanap sa kanya. Naaksidente daw siya, sabi ng mga ito, sa isang barkon lumubog. Ngunit nagtataka naman siya kung bakit parang may mag-flash sa kanyang isipan na isang eroplanong sumabog gayong lumubog na barko naman daw ang kanyang sinasakyan noon. Lingid pala sa kaalaman ni Samantha na ang mag-asawang nakakita sa kanya noon ay ninong ng mga ito si Mr. Leganada. At ipinaubaya siya ng mag-asawang Leon sa ninong ng mga ito na isang biyudong successful businessman. Dahil malaki ang pagkakagusto ni Ferdinand nang makita sa unang pagkakataon si Samantha, kaya sumang-ayon rin ang bagong ikinasal na magpapa-as if itong asawa ni Samantha. Kaagad na dinala ng secret millionaire si Samantha sa Canada dahil nababalitaan nito na may naghahanap kay Samantha, ang asawa raw nito na ilang araw na ring naghahanap rito. Hindi mapigilan ni Samantha na makadama ng takot sa kanyang nagpakilalang asawa. Para sa kanya ay di niya laga kayang makipaglambingan rito at nanginginig pa siya sa takot noon kapag gusto nitong makasiping siya. Nangangilabot siya sa kanyang asawang may edad na kapag ito'y lumalamang sa kanya. Nagwawala pa siya at parang nenenervyos na hindi niya maintindihan ang sarili. Siguro ay impact din yun sa kung anong nangyayari sa kanya. Kaya kunyari naiintindihan naman siya ni Ferdinand na hindi muna sila mag-isiping dahil sa kanyang kalagayan. Mabait ito at mahal na mahal siya nito at patuloy siyang ipinagamot doon sa Canada. After 7 years na pagsasama nila, naaawa na rin siya sa kanyang asawa at ginagampanan na lang niya ang pagiging asawa nito kahit hindi pa bumabalik ang kanyang memorya. At sa baybayin ng karagatang iyon kung saan siya nagmamasid sa magandang tanawin nito ay tila may nagpa-flashback sa kanyang isipan. Tuldok-tuldok. Nagpaalam muna saglit alalay na si Nanette kay Samantha upang saglit na bibili ng kanilang masnak upang may kakainin din sila habang sila'y magpapalipas roon. Bilasan mo do, Nanette, ha, aniya sa alalay. Yes, ma'am. Babalik agad ako, wika ni Nanette. Naiwan naman siyang mag-isa na ipinagpatuloy na pinagmamasdan ng magandang tanawin ng karagatang iyon. Di nagtagal ay may biglang nagsasalita sa kanyang likuran. Maraming mga bagay na gustong pumapasok sa kanyang isipan ng mga sandaling iyon, kaya lang ay di kaya ng kanyang isipan at sumasakit agad ang kanyang ulo. Hanggat sa di inaasahang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Ang tulad mo'y parang diwata sa karagatan dahil sa iyong angking kagandahan, Camela, tinig iyon ng isang lalaki. At nabigla pa siya nang mapagtanto kung sino iyon, ang lalaking nagngangalang Brent de Chavez. Ang nagsasabi doon sa beach resort ng mga venerasyon na siya raw ay ang nawawalang asawa nito. Hindi niya malpagkaila ang very attractive na kaguwapuhan ng lalaki. It's you again, ani Samantha. At nagtama ang kanilang mga mata ng ilang segundos. At di yun nakayanan ni Samantha kaya tinalikuran niya ito. Sorry, sinundan ko kayo dito. Gusto lang naman kasi kitang makakausap. Sabi ni Brent. Tungkol saan? Tanong ni Samantha na patuloy lang nakatalikod sa kanya at tanaw ang malayong tanawin sa dulo ng ketihayang iyon. Believe me, ikaw si Camela, hindi ako pwedeng magkamali, ikaw ang aking nawawalang asawa. Panimula na naman ni Brent. Naguluhang napahimas-himas si Samantha sa kanyang ulong, sumasakit na naman. Hindi niya maiwasang sasakit ang kanyang ulo lalo na kung ang sinasabi nito ay may connection sa kanyang kalagayan ngayon. Siguro ay alam nito na siya ay may amnesia. Hindi napigilan ni Samantha ang muling lumingon rito. Pwede ba, huwag mo akong lalikoin. Kapwa tayo may mga asawa, paano kita nagiging asawa? Aniya rito sabay siyang napapisil sa kanyang noo. Hindi ko alam kung bakit mo ako kilala, siguro ay dahil may amnesia ka kaya di mo ako kilala. Ako si Brent, ang asawa mo. Muling di napigilan ni Brent ang sarili nito na pilitin si Samantha at papaniwalan na ito ng kanyang asawang nawawala. Nagkakamali ka lang, ani Samantha na tinalikuran agad siya. Sumunod naman ito sa kanya. Ikaw si Camela, maniwala ka. Ako ang asawa mo. Hindi mo lang talaga ako matatandaan dahil alam kong may amnesia ka talaga. Pangungulit ni Brent na sumusunod sa kanya.
Sa sinabing iyon ni Brent at sa pagpupumilit nito ay nagalit si Samantha at tumigil sa paghakbang na muling nilingon agad si Mr. Brent de Chavez dahil sa mapangahas nitong balak na siya'y lalakoon ng ganoon na lang kadali. Siguro'y alam nito ang kanyang sitwasyon kaya nagtangka itong lokohin siya nito. Tama na, huwag mo na akong lokohin, tigilan mo ako Mr. de Chavez, wala kang patunay na ako ang asawa mo kaya huwag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ko. Naiinis na niyang wika rito. Si Nanette naman ay natigilan at nanlaki ang mga mata nang makitang may gwapong lalaking lumapit at nakikipag-usap kay Samantha at dinig na dinig pa nitong nagpakilalang ito raw ang asawa ng among si Samantha. Camella, hayaan mong maghahanap ako at maghahalungkat ng mga ebidensya na ikaw ang asawa ko. Patutunayan ko sa iyo ang lahat na ikaw si Camella. Matapang na sabi ni Brent kay Samantha. Nang makita naman ni Samantha na naroon na pala ang alalay na si Nanette ay hinailan niya ang kasama patungong kotse para uuwi na kaagad sila. Nagtaka naman si Nanette. Uuwi na tayo Ma'am Samantha. Tanong pa ni Nanette. Yes, kailangan. Gulong-gulo itong isipan ko dahil sa lalaking yan. Tugon ni Samantha. At tuluyang hinayla si Nanette patungong kotse nila kung saan ito nakaparada. Camella patutunayan ko, tandaan mo yan patutunayan kong ikaw ang asawa gagawin ko ang lahat. Tawag at sigaw na wika ni Brent kay Samantha. Mas lalong nahihirapan siya ngayon dahil ayaw makinig at maniwala sa kanya si Samantha. Naiwang bigo si Brent na pinagmamasdan ang papalayong sasakyan nina Samantha at ang alalay nitong si Nanette. Pero hindi siya titigil hanggat hindi biya ma-confirm na ito nga ang kanyang asawa. Kukunin at babawiin niya ito mula kay Mr. Ferdinand Leganada. Walang araw na hindi nagtatalo sina Brent at Greta simula nang dumating sa buhay nila si Samantha na kamukhang kamukha ng unang asawang nawawala ni Brent. Minsan pa'y nagliyak si Greta sa harap ng asawang si Brent para ibaon na lang ni Brent sa limot ang lahat ng alaala ng unang asawa nito at hayaan na lang si Samantha na sadyang kamukha lang talaga ito ng dating asawa nito. Hindi mo ako naiintindihan Greta. Ilang taon kong hinintay ang muli niyang pagbabalik. Ilang taon akong umasa at naghintay na sanay buhay pa siya kaya I'm sorry kung nasaktan man kita ngayon, hindi ko sinasadyang saktan ngayon ang damdamin mo at sanay maiintindihan mo ako na mahal ko pa rin ang unang asawa ko. Wika ni Brent na di na napigil ang mapatulo ang mga luha. Hindi Brent, hindi. Malakas na iyak ni Greta at pinagsusuntok-suntok siya nito sa dibdib. Dahil sa mga sinasabi ni Brent kay Greta nabuo na ang desisyon niyang hahalungkatin ang buong pagkatao ni Samantha Leganada at palimbestigahan at kukunin ang mga impormasyon tungkol sa pagkatao ng asawa ng secret millionaire na si Ferdinand Leganada ay itinuturing na kaagad ni Greta Veneracion si Samantha Leganada na isang mahigpit na karibal sa kanyang asawang si Brent de Chavez. Nag-iisang umiinom ng wine si Brent ng mga sandaling iyon dahil sa kanyang problema tungkol sa pagkatao ni Samantha. Simula nang makita niya ito sa beach resort ay muling na-refresh ang pagmamahal niya sa dating asawang si Camella. Muli niyang nararamdaman ang labis na pagmamahal sa puso para sa una niyang asawa. At muli din niyang nararamdaman ang sobrang sakit dulot ng pagkawala nito noon. Biglang nag-flash sa isipan ni Brent ang lambingan nila dati ng kanyang asawa. You are my one and only love forever and ever sweetheart. Pangako pa ni Brent kay Camella sabay yakap rito ng mahigpit sa asawa. Promise. Malambing pang wika nito.